Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Pampaserong bus sa Quezon City biglang nagliyab. Nasirang rockshed sa Tuba-Benguet, tinawag na walang silbi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilang flood control project sa Pampanga, imbis na magpahupa, nagpalala lang daw ng baha sa lugar. Lalaking busy sa kalsada, nagulungan at pumailalim sa kotse. Rising star Ashton Olviga, pang MMFF na rin sa pelikulang Manila's Finest. At GOT7 member Yu Gyom sasabak na rin sa mandatory military service sa South Korea. Sa pool sa video, ang barilan sa pagitan ng isang pulis at gunman sa Pasay City. Kahit napuruhan, pinilit pa rin ang biktima na gumanti. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Zuyo. Nakaupo sa motorsiklo at nagsa-cellphone lang ang lalaking ito na isang pulis na naka-off duty sa Pasay City. Habang nagpapahinga, bigla na lang nilapitan ng lalaking nakaitim ang pulis. Napatakbo ang staff sergeant nang makitang may baril ang lalaki. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Maya-maya pa, biglang natumba ang pulis. Sinubukan pa ulit niyang barilin ng gunman pero tinamaan na pala ang biktima kaya tuluyan siyang napahiga sa bangketa. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian rin ng buhay. Kwento ng isang nakakita, nagpulasan ang mga tao ng magkabarilan. Bigla na lang siyang binaril. Mga 6 na putok, sir, bago siya tumumba. Ngayon, pagtumba niya, sir, lumaban siya, umalis siya ng putok, gumanti siya ng putok. Umahingi ng saklolo. Klolo, may tama ako, gano'n. Tapos yun, tinulungan ko siya ng security guard. Binuwat ko siya. Kaso wala na talaga. Ayon sa mga residente, inaabangan daw ng biktima ang kanyang asawa na pauwi galing sa trabaho. Nang mangyari nga ang pamamaril, ang gunman agad nagtatakbo habang sinalubong naman siya ng kasabwat niyang rider. Saka sila sabay na tumakas patungong Pasay Rotonda. Pagnanakaw ang nakikitang motibo ng Pasay Police. Pang-hold up na ito yung nakikita naming nakikita naming parang reason eh. Mga kukunin niya yung necklace ng ating biktima. Kasi po kitang-kita po sa CCTV na kung talagang papatayin siya ay doon pa lang medyo siguro mga 2 meters away from the suspect ay from the victim, binaril na niya. Bukod sa biktima, 2 residente ang tinamaan din ng bala. Mabuti na ang lagay ng 2. Sa isinagawang follow-up operation, agad na aresto ng mga otoridad ang rider na kasabwat sa pamamaril. Natukoy naman na ang pagkakakilanlan ng gunman. Pinaghahanap pa siya sa ngayon. Inaalam na ng mga pulis kung sangkot din ang 2 salarin sa isa pang insidente ng pamamaril sa Makati kung saan miyembro ng Highway Patrol Group ang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sa pool sa video ang pagliyab ng isang pampasaherong bus sa Quezon City. Ayon sa driver, bigla na lang umusok ang headlight ng bus. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Nakunan sa video ang paglamo ng apoy sa pampasaherong bus na yan sa bahagi ng Pitwason, Quezon City. Mabilis kumalat ang sunog sa sasakyan. Kaya nang rumisponde ang mga bumbero, sunog na ang loob ng bus. Basag din ang bintana at nagkalat ang bubog sa lugar. Pansamantala namang isinara ang 3 lanes ng kalsada habang inaapula ang apoy. 11 minuto ang tinagal ng sunog. Kwento ng bus driver, napansin na lang niyang may usok ang headlight ng bus. Musok na po siya, tapos nagiliyab na. Pinababaho namin lahat. Amoy usok na po. Wala namang nasugatan o nasawi sa insidente dahil agad na pababa ang mga pasahero. Mabuti na daw walang masyadong sasakyan nung nasusunog ang bus, kaya walang ibang nadamay. Wala rin naman pong nag-request ng ambulansya. Kulang sa maintenance po yung bus. Kaka po electric ang para sa mga wiring nila, hindi nila check. Iniimbestigan pa ng BFP kung ano ang pinagmulan ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Imbis na humupa dahil sa mga flood control project, lalo lang daw lumalala ang baha sa Pampanga tuwing bagyo. Ipinatitigil naman ang pagsasaayos sa isang proyekto sa Arayat dahil sayang lang daw ang pera sa dalas nitong masira. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Paui. Kung usapang buhos ng pondo at flood control projects, isa ang Pampanga sa may pinakamaraming nakuhang proyekto.
Base sa sumbong sa Pangulo website, umabot sa 293 ang flood control project sa Pampanga mula 2022 hanggang 2025. Katumbas yan ang higit 14.5 billion pesos. Pero sa rami niyan, wala raw ideya si Pampanga Governor Lilia Pineda sa halos lahat ng ito. Sa totoo lang, pati si Vice Gov, tinatanong ko siya, alam mo ba to? Sabi niya, hindi ko pa nakita yan kasi wala namang coordination sa akin. Wala pa naman tugon ang DPWH Region 3 sa pahayag na ito ng Pampanga Provincial Government. Aminado si Governor Pineda na bukod tangi niyang nabisita sa mga proyekto ang kontrobersyal na slope protection sa Kandating Arayat. Noong 2018, nasa 20 million pesos lang ang orihinal na ginastos para sa pagpapatayo nito. Pero dahil madalas masira, naglaan ng repair fundings na 91.6 million pesos noong 2023 at karagdagang 183 million pesos noong 2024. Sinabihan niya na rin daw ang DPWH na itigil ang proyekto. Kasi sayang yung pera. Kahit dagdagan mo pa ng bilyon yan, wala na talaga yan kasi wala sa design. Hindi talaga nararapat na gawin. Pero sa kabila ng pagpapatigil, tuloy ang repair ng kontraktor na Edmarie Construction and Trading sa proyekto. Kinumpirma yan ng kapitan ng barangay Kandating. Hindi naman po sila uminto sa kakagawa kung paano po ma-resolve yung project na nasira. Sa mga dokumentong nakalap ng News 5, suki ng iba't ibang proyekto sa Pampanga ang Edmarie Construction. Mula 2020 hanggang 2025, umabot sa higit 1 bilyong piso ang halaga ng nakuhang kontrata ng kumpanya para sa mga kalsada, tulay, ospital at flood control projects. Ngayong linggo, nag-abiso ang naturang construction firm na maglalabas ito ng pahayag, subalit kinansela nila ito. Dahil sa kaliwat ka ng kontrobersiya sa mga proyektong pambaha, mga kabalen daw ang sumasalo sa epekto ng ampaw na konstruksyon at korupsyon. Sa halip na bumaba yung tubig, lalong lumala. Dati hanggang tuhod lang, hanggang bewang, ngayon hanggang dibdib na. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Hinamo ni House Deputy Speaker Congressman Jefferson Kongpun si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na patunayan ang kanyang alegasyon laban sa mga kongresista. Kasunod ito ng pahayag ni Magalong na tumatanggap umano ng kickback mula sa mga flood control project ang ilang mambabatas. Ayon kay Kongpun, dapat handa si Magalong na ilabas sa mga dokumento na magpapatunay sa kanyang paratang. Dapat din daw iwasan ng alkalde ang anyay sweeping allegations laban sa mga mambabatas at sa kanilang institusyon. Nakatakda ng maglunsad ng investigasyon sa umano'y korupsyon sa flood control projects ang mababang kapulungan. Hindi pa naman malinaw kung napadalhan na ng imbitasyon si Magalong at kung siya ay haharap sa pagdinig. Gustong lumahok ng ilang biktima ng war on drugs sa pre-trial proceedings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Criminal Court. Sa dokumentong inilabas ng ICC, aabot daw sa 300 na nagsumite ng aplikasyon para makalahok sa kaso. Lahat daw sila nakaranas ng pasakit na resulta ng mga krimeng ipinupukol sa dating Pangulo. Verify daw ang pagkakakilanlan ng mga biktima sa pamamagitan ng kanilang mga government-issued ID. Kung papayagan ng korte, posible nilang makaharap si Duterte sa confirmation of charges hearing na nakatakda sa September 23. Naharap sa kasong crimes against humanity si Duterte. Busina sa mga kapatid nating motorista, may nakaambang dagdag sigil sa presyo ng produktong petrolyo. Hanggang 60 centavos kada litro ang tinatayang taas presyo sa gasolina, hanggang 40 centavos naman sa kada litro ng diesel. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na tumaas ang pandaigdigang presyo ng langis dahil sa mas manipis na supply ng krudo sa Amerika. Nakaapekto rin daw ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa weather update, tumaas ang tsansang maging bagyo ang binabantayang low pressure area. Huli itong namataan sa layong 405 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Base sa forecast track, posible itong lumapit sa kalupaan at magpaulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa ngayon, nagpapaulan na ito sa Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao at Davao Region. Samantala, southwest monsoon o habagat naman ang nagpapaulan sa Palawan, habang localized thunderstorms sa nagdudulot ng maulap na kalangitan na may pabugso-bugsong pag-ulan dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
Umarangkada na ang libreng sakay ng gobyerno sa Davao City at Cebu. Ang Love Bus ay inilunsad ng Department of Transportation. Babiyahe ito mula 6 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. sa mga piling ruta. May CCTV at free Wi-Fi sa kada bus. 1970s pa nang unang sinimulan ang Love Bus program at muli lang ipinatupad ngayon. Susunod, van sakay ang pamilyang galing swimming, sumalpok sa mga bahay sa Quezon, 3 ang patay. Pilipinas at Australia nagsagawa ng military drill malapit sa Palawan. At minimum wage ng mga domestic worker, dadagdagan na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Patay ang 3 sakay ng van sa San Narciso, Quezon matapos silang sumalpok sa mga bahay sa gilid ng highway. Kita sa video ang nakandusay na mga duguang biktima sa kalsada. Wala pang damit pang itaas ang ilan sa kanila dahil galing daw sa swimming. Pawang nakainom umano ang mga sakay kaya nawala ng kontrol ang driver at sumalpok sa isang puno at 2 bahay. Patay ang 45 anyos na driver ng van at isang mag-asawa. Isinugod pa sila sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Sugatan naman ang isa pang mag-asawang sakay din ng van na nagpapagaling na ngayon sa ospital. Wala namang ibang nadamay sa sinalpok na mga bahay. Nasunog ang isang junk shop sa Valenzuela City kaninang madaling araw. Sa video niyan, kitang nabalot ng makapal at itim na usok ang junk shop sa T. Santiago Street. Nakontrol naman ng mga bumbero ang apoy at tuluyang naapula mag-aalas 6 ng umaga. Walang napaulat na nasaktan o nasawi. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Timbog ang 18 taong gulang na lalaki dahil sa pamba-blackmail sa kanyang dating nobya. Naaresto siya sa entrapment operation sa Novaliches, Quezon City. Ginagamit daw ng suspect ang mga malalaswang larawan at video nila para i-blackmail ang ex. Mahaharap siya sa patong-patong na kaso. Nagsanib pwersa ang Pilipinas at Australia sa pinakamalaking military exercise sa Palawan. Paghahanda raw ito sakaling lumala ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa buong Indo-Pacific region. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Defense Correspondent Brian Castillo. Magkasunod na lumipad ang F-A-50 fighter aircraft ng Philippine Air Force at ang F-18 Super Hornet ng Royal Australian Air Force. Kunwaring binomba nila ang dalampasigan ng San Vicente, Palawan na nakubkob ng mga kalaban. Sunod na lumapit ang ilang fast attack interdiction craft para silipin ang lugar. Ilang sandali pa, sabay-sabay nang nagdatingan ang mga rubber boat at sanib pwersang nilusob ng mga sundalong Pilipino at Australiano ang isla. Umalingaw-ngaw ang walang humpay na putok ng baril kasabay ng dahan-dahang pag-abante ng dalawang bansa. Bahagi yan ng nagpapatuloy na alon exercise ng Pilipinas at Australia. Ganito raw malamang ang posibleng gawin ng pinagsamang puwersa ng Pilipinas at Australia sakaling may bahagi ng ating teritoryo ang kailangang bawiin mula sa kamay ng mga kalaban. Sabay-sabay ang gagawing pag-atake mula sa lupa, dagat at himpapawid. And it is very significant because sa nakikita natin ng mga threats that we are facing, Palawan is one of those areas. No? So we have to be able to rehearse the defense of our western seaboard. Patunay daw ito ng tumitibay pang alyansa at lumalakas na kooperasyon ng Pilipinas at Australia sa usapin ng depensa. Yan ay sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea at sa buong Indo-Pacific region. The exercise was very, very impressive. And this is a new venue. And you saw that the coordination between both the Australian forces and the Philippine forces were smooth.
But this is about building the interoperability between two countries which share values and have one intent, and that is to uphold the rules-based order in this region. Nagsagawa rin ng airfield seizure o ang pagbawi ng paliparan mula sa kontrol ng mga kalaban sa kalapit na San Vicente Airport. Nitong Biyernes, lumagda ang Pilipinas at Australia sa isang joint statement of intent para magbalangkas ng isang Defense Cooperation Agreement. Bagay na hindi raw malabong masamain ng China at tawaging pang-uudyok ng gulo. Pero sagot dyan ni Teodoro. The criticism basically of the PRC is really paranoia, and it is a propaganda line. Their criticisms are propaganda, which for them and fortunately for us is not working. Nataon din ang pagsasanay, ilang araw matapos tangkain ng China Coast Guard na makalapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at ang tila pagpapakita nito ng pwersa nang mag-deploy ng fast boats at mag-practice ng water cannon sa Bahura. Sabi ng AFP, nagbabalik normal na raw ang sitwasyon doon at inalis na rin ang mga inilatag na fishing nets ng China. Tiniyak naman ng AFP Western Command na nakahanda ang mga tropa sa Ayungin na tumugon sa anumang sitwasyon. We are always on alert. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Good news naman para sa mga kapatid nating domestic workers. Tataas na po ang inyong buwan ng sahod sa ilalim ng Domestic Workers Reform Package na target maipatupad ngayong taon. Kung magkano yan, alamin natin sa report ni Rainiel Pawi. Pagtitinda ng gulay, prutas at merienda sa Mandaluyong ang pinagkakakitaan ni Belinda. Dito na siya kumukuha ng pantusto sa 3 anak at mga gastusin sa bahay. Minsan sapat pero madalas kulang daw talaga ang kita sa pagtitinda. Kaya naman nagplano na siyang mag-apply bilang domestic worker sa Canada o sa Middle East. Sa perception ko kasi, meron akong paniniwala na mas maayos ang buhay ko doon kung sakasakali. Good news din para sa kanyang anunsyo ng Department of Migrant Workers na taas sahod para sa mga domestic worker. Sa ilalim kasi ng Domestic Workers Reform Package, mula 400 gagawing $500 o higit 28,000 pesos ang minimum base pay sa mga Filipino domestic worker. Para sa DMW, isang hakbang ang taas sahod para maitaas ang dignidad ng mga domestic worker. The new wage floor reflects the recognition of domestic work as work of equal value, deserving of fair compensation. Tututukan din ng ahensya ang atensyong medikal para sa mga domestic worker na sisimulan sa Dubai ngayong buwan. Annual medical checkups will be implemented in 2 phases. First, voluntary basis muna. And as we acquire a bigger budget allocation, we will make the annual medical checkups mandatory. Ilan pa sa nakapaloob sa Domestic Reform Package ang Know Your Employer Protocol para alam agad ang sitwasyon ng OFW. Magsasagawa rin umano ng upskilling para mabigyan ng ibang oportunidad ang mga domestic worker. Ang lahat ng yan target maipatupad ngayong taon. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, lampas 2.16 million na ang OFW sa buong mundo. At kada taon, nasa 172,000 na Filipina ang umaalis ng bansa para magtrabaho bilang domestic worker. Karaniwan nilang destinasyon Southeast Asia, Middle East, Amerika, Canada at ilang European countries. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. May bilin daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga anak. Sa vlog ni Kitty Duterte, pinilinan daw sila ng ama na alagaan ang isa't isa at magtulungan. Mahirap daw kasi kung kalaban mo na ang lahat, pati ang sariling kadugo. Nasa The Hague sa The Netherlands si Kitty kasamang kanyang half-siblings na sina Vice President Sara Duterte at Congressman Pulong. Susunod daw doon si Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Sa susunod na buwan na ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng kaso ng dating Pangulo. Susunod, lalaki sa India, tila nilamo ng lupa nang gumuho ang bangketa. Sa India pa rin, lalaking nasa iskinita, pumailalim at nagulungan ng sasakyan. At Ashton Olviga, bigating stars agad ang makakasama sa kanyang first MMFF film na Manila's Finest. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Mga
Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Naglalakad lang, nadisgrasya pa ng mabutas ang nilalakaran ng isang lalaki sa India. Nagulungan at pumailalim naman sa kotse ang isang residenteng nasa eskinita. Ang lahat ng kamalasang yan nasa Frontline News Abroad. Nakatalungko habang abala ang lalaking yan na nag-aayos ang trapal sa eskinita sa Guwahati, India. Maya-maya, isang puting kotse ang nagmaniobra at pumasok sa eskinita. Dire-diretso ito hanggang masagasaan, magulungan at pumailalim sa kotse ang lalaki. Nang huminto ang sasakyan, agad na lumabas ang driver at nagulantang sa nangyari. To the rescue naman ang mga nakakita. Pero pahirapan ang pag-alis sa kanya, kaya kinailangang iangat ang sasakyan. Patuloy siyang nagpapagamot. Depensa ng driver, nasa blind spot kasi ang lalaki. Iniimbestigahan na kung kakasuhan ang driver. Sa India pa rin, bigla na lang nilamon ng lupa ang lalaking naglalakad. Bumigi kasi ang bahagi ng bangket ng tinatapakan niya. Dahil hindi malalim ang hukay, agad naiangat ang lalaki. Agad naman siyang dinala sa pagamutan. Inaalam na kung bakit nasira ang kalsada. Sa London, England, biglang nagtatakbo palabas ng Indian restaurant ang isang lalaki na susunog. Sa takot, napatakbo rin ang nakasalubong niyang lalaki. Isa siya sa 5 sugatan matapos ang umunay arson attack sa kainan. Patuloy pang iniimbestigahan yan pero nakunan sa CCTV ang pag-atake ng sospek sa loob ng restaurant. Sa Crockett naman sa Amerika, nasagip ang isang pasahero mula sa nasusunog na kotse. Pahirapan ng pag-rescue dahil yupi-yupi ang sasakyan dahil una na itong nadisgrasya kaya nasunog. Gumamit na ng fire extinguisher ang mga police at rescuers para maapula ang apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi sa bus crash sa New York sa Amerika. Ayon kay DFA spokesperson Angie Escolana, nakumpirma nila ito matapos tukuyin ng New York State Police ang lahat ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ayon sa palasyo, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DFA at Department of Migrant Workers sa mga otoridad sa New York. Minomonitor din ang sitwasyon ng mga Pinoy na sakay ng bus. Base sa pinakahuling tala, 5 ang patay habang higit 100 ang sugatan sa aksidente. Magsasanib pwersa ang 2 PBA imports na sina Justin Brownlee at Ronde Hollis Jefferson para sa East Asia Super League. Maglalaro sila para sa koponan ng Meralco na siyang magre-representa sa PBA sa prestiyosong event. Pinaplansya na raw ang deal para sa team-up ng rival imports sa October na gaganapin ang EASL kung saan makakalaban ang ating pambato ang mga team sa ibang bansa sa Asia. Naglalaro para sa TNT si Hollis Jefferson sa ilalim ng kanyang exclusive 1-year contract habang mainstay naman ng Ginebra si Brownlee. Wagi ang Cherry Tigo crossovers laban sa Creamline Pool Smashers sa PVL Invitational. Come from behind ang panalo na Cherry na kinailangan ng 5 sets para lang talunin ang Creamline. Top scorer ng Cherry si Ara Galang na may 20 points. May 2 wins and 1 loss na ngayong Invitational ang crossovers. Tuloy-tuloy naman ang win streak ng PLDT High Speed Hitters na tinalo ang sister team na Signal HD Spikers. Easy 3-set win ang nakuha ng PLDT sa pangunguna ni Savvy Davidson na may 17 points. Ito na ang 8th win ng High Speed Hitters overall. May pasabog ang Superman director na si James Gunn sa panibagong season ng Peacemaker. Mas makaka-relate daw ang DC fans, lalo ang mga Pinoy. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment correspondent Von Belinario, exclusive. Peace is coming back indeed. Mas palaban, mas maaksyon, mas matinding mga emosyon.
Yan ang aasahan sa panibagong season ng hit DC Studio series na Peacemaker starring John Cena. Sa exclusive interview ng News 5 sa direktor at showrunner ng series na si James Gunn, ipinangako niyang kaabang-abang ang new season. I think they can see more of everything that they got from the first season. There's more action, there's more drama, there's more comedy, there's more vigilante, there's more romance. There's a lot more romance. Konektado ang kwento ng Peacemaker Season 2 sa kwento ng kalalabas lang na Superman movie, kaya nagbahagi si James Gunn ng pahapyaw sa binubuo niyang DC Universe. Say pa ni James, mas makaka-relate ang mga DC fans, lalo na ang mga Filipino fans kay Peacemaker. Peacemaker is a completely postmodern hero. I mean, he's not really a superhero. He's a guy who wears a crazy costume, and people wear a lot of crazy costumes in the Philippines. And Peacemaker is that character that speaks to the human side of us. Kamakailan lang nang dumalaw sa Pilipinas si James Gunn kasama ang Superman stars na sina David Corenswet at Rachel Brosnahan, kaya ang message ni James sa mga Filipino fans, I'll do my love back to the Philippines. Thank you so much. napapanood na ang Peacemaker Season 2 sa HBO Max na pwede ma-access via Signal. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Busy ang rising star na si Ashtin Olviga. From magazine cover to big screen debut, naghahanda na rin siya para sa kanyang first Metro Manila Film Festival. Nasa frontline ng balita niyan, si MJ Marfori. From nylon to mega, certified rising star ang magazine cover girl na si Ashtin Olviga. Pasok kasi siya sa stars to watch out for list ng nasabing magazine. Happy moment yan for Ashtin. Sobrang saya and na-meet ko din yung ibang girls na from different networks. Sobrang, alam mo yun, ang saya sa feeling na sinusuportahan namin ang isa't isa. Pero hindi lang yan ang project niya. Pinaghahandaan na rin ni Ash ang kanyang big screen debut ngayong September para sa 100 bulaklak para kay Luna. Kasama dyan ni Ashtin ang kanyang on-screen TV partner from the hit kapatid serye na ang mutya ng Section E na si Andres Mulak. Eto pa nga, bibida na rin ang ating mutya sa MQuest at Signal-produced MMFF movie na Manila's Finest bilang si Agnes Magtibay. Yes, anak po siya and she fights for what is right. Bukod kay Papa Piolo Pascual, makakasama ni Ash ang mga bigating artista na sina Cedric Juan, Enrique Hill, Totoy Bato star Kiko Estrada, Harana Pop heartthrob Dylan Menor, Rica Peralejo, Romnick Sarmenta, Ariel Rivera, Joey Marquez at marami pang iba. Abangan ang bigating MMFF entry na Manila's Finest sa Pasko. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nasabat ang halos 75 million pesos na halaga ng iligal na droga sa Matnog Port sa Sorsogon. Ayon sa Coast Guard Bicol, nakatanggap sila ng report mula sa Philippine Drug Enforcement Agency tungkol sa isang sasakyang may kargang iligal na droga. Agad pinara at ininspeksyon ng operatiba ang pickup truck. Doon na tumambad ang nasa 11 kilo ng hinihinalang droga. Arestado ang 2 sospek na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pinuna ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagguho ng lupa sa bahagi ng Cannon Road malapit sa 260 million pesos na rock shed sa Tuba Benguet. Depensa naman ng Department of Public Works and Highways, hindi sakop ng proyekto ang gumuhong parte ng kalsada. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator.
Isang lane lang ang nadadaanan ngayon sa bahaging ito ng Cannon Road sa Sitio Camp 6 sa Tuba, Benguet. Gumuho na kasi ang kalahating bahagi ng kalsada at nakaharang pa sa daan ang malalaking tipak na bato pati lupa at putik. May bumagsak din na lupa hanggang sa tabi ng ilog. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos hindi na itago ang kanyang pagkadismaya sa pag-inspeksyon sa katatapos lang na rock shed sa lugar. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Higit 260 million pesos daw ang nagastos ng Department of Public Works and Highways sa pagtatayo ng rock shed mula January 2023 hanggang April 2025. Kwinestyon tuloy ng Pangulo ang dinatnan niyang eksena. Ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na. Talagang na-erode na dahil yung slope protection dito sa baba sa tabi ng ilog ay napakababa at napakahina. Itinanggi naman ng DPWH Cordillera Region na bahagi ng proyekto ang slope protection na ginagamit para maiwasan ang pagguho ng lupa sa gilid ng mga ilog, sapa o estero. Ang pinanggalingan ng slide is sa taas. It's not even part of the project. It's not part of the road right-of-way. So yung malalaking bato na tumipak doon sa existing na slope protection. Actually, yung slope protection dito is constructed since 20,000. So 15 years na yung life ng slope protection na. Para sa Pangulo, maituturing ng economic sabotage ang anyay isang palpak na naman na flood control project. Higit 30% na raw kasi ang nawalan ng hanap buhay matapos masira ang kalahating bahagi ng kalsada. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Ang lokal na pamahalaan ng Tuba, sumulat na rin daw sa DPWH para bilisan ang pagsasaayos ng nasirang kalsada. Ang trabaho nila is standard, hindi substandard. Kami naman maapektuhan pag mag-aaksyon kami, hindi naman kami inaaksyonan. Bakas pa rin ang pinsala ng nagdaang bagyo sa bahaging ito ng Cannon Road sa Tuba, Benguet matapos gumuho ang lupa mula sa ginawang rock shed dito. Kaya kung makikita nyo rin sa kinatatayuan ko, nagkalat pati ang mga bato. Ang sabi nga ni Pangulong Marcos, dagdag lang ito sa listahan ng mga proyektong walang pinuntahan. Dodoble pa raw tuloy ang gastusin ng gobyerno, bagay na kinontra rin ng DPWH. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. Para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. No, our initial estimate here is more or less around 100 million. Wala naman tayong i-restore dito sa rock shed. Ang i-restore natin is yung nasira ng bagyo. Bukod sa rock shed, ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang rock netting project sa hiwalay na bahagi ng Cannon Road. Binigyang diin niyang talamak din ang korupsyon sa mga ganitong klaseng proyekto. Napaka-notorious ng rock netting to as corruption, pinagbawal na. Pero ginawa pa rin. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. Tatrabahuhin daw ng Pangulo na maibalik ang kapangyarihan ng mga LGU na busisiin muna ang mga proyekto sa kanilang mga lugar, kabilang na ang flood control. These abuses only came about kasi pinapalitan ang sistema. And dinadaya lang talaga. No consultation with the local government. Kaya mabigat ang gagampanan na role ng ating local government dito sa ating mga ginagawa para maayos na. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5.
Susunod, GOT7 Yugyom sasabak na rin sa military service sa Setyembre. At silipin natin ang tanging gubat sa syudad ng Maynila. Tuloy-tuloy ang balitaan Sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Road to military service na ang MACNI o youngest member ng global K-pop boy group na GOT7. Nakatakdang mag-enlist si Yugyom sa September 29. Ayon sa report, mag-a-apply bilang Army Military Band ang K-pop idol. Pero bago yan, sasailalim muna siya sa basic military training. Humingi naman ng privacy ang agency ni Yugyom sa fans kaya hindi nila idinetalye ang venue ng send-off. Si Yugyom ang ikatlong GOT7 member na nag-enlist para sa South Korean Mandatory Military Service. Uy, Nikki, ito matanong ko lang Kapag gusto mo naman ng nature trip, saan kadalasan ang go-to mo? Saan ka pumupunta? Wala pa akong go-to, pero pangarap kong mag-New Zealand balang araw. Ikaw Tuloy ang mo yan. tatanungin ko actually sa go-to places na malapit-lapit lang sa atin. Pero bukod sa New Zealand, ako LV, no? i-recommend kayo yung New Zealand. Pero Los Baños also good Yun. option. Sa Rizal, marami sa Rizal. Rizal. Oo. Eto kung nature trip lang din naman, huwag ka na masyadong lumayo dahil may gubat. Ito sa syudad ng Manila lang Maynila. pala eh. Taga-dung ka rin naman. Oo nga. Silipin natin yan sa report ni Bea de Guzman. Habang pinapalibutan ng trapiko at matataas na gusali ang Manila, alam niyo ba na may hidden spot kung saan pwede kang mag-relax with nature? For our weekend pasyalan, let's explore Arroceros Forest Park, aka the last lungs of Manila. May lawak na 2.2 hektarya, matatagpuan ito sa tabi ng Pasig River, malapit sa LRT Central Terminal Station. Hango ang Arroceros sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay rice dealers. Nagsilbi raw kasi itong talipapa noong ika-16 na siglo. This is one of the remaining green spaces in the city. So that's why they call it last lung of Manila. We have 60 plus different species of green plants and trees. No entrance fee mga kapatid, kaya perfect ang bayan para sa pamilya at barkada. Maganda po, parang nasa probinsya. Ang ganda po kasi ng place. Hindi mo iisipin na meron ditong ganito. Kung solo, pwede rin. Si Arian Adarayan, certified Manila girl. Dito raw madalas magmuni-muni. During my college days, hindi pa siya ganito ka-develop, as in gubat siya, parang ganun yung, yung itsura niya. I'm very thankful na merong ganitong space na pwedeng puntahan na kung gusto mo ng solitude, tranquility. Kung usapang tranquility, meron ding meditation area. May koi pond, may exhibit area, at syempre, hindi pwedeng mawala ang food trip! At ito na nga ang order natin. Matcha, for matcha lovers, meron po tayo dito 135. At 135 pesos din for Spanish latte nila. And we ordered din yung banana loaf nila, which is 65 pesos. Ayos! Bukas sa publiko ang Arroceros Forest Park mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. araw-araw. O paano? Takits mga kapatid! Bea de Guzman, News 5. Napakalapit. Oo nga. Tapos meron pang cafe, di ba? Sana mas Biglang gusto dumami mo pa yung magkape. greens within Metro Manila. Sabi nga ni ate kanina, di ba, parang daw nasa probinsya feels. At yan ang mga impormasyong dapat niyong malaman, mga balita para sa mayalang at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.